Kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay aming kapatid. Tayo ay isang pamilya sa ating Panginoong Diyos. Sa Romans chapter 8 verse 15 hanggang 17. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpatotoo kasama ang ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Amen. Tayo po ay mag-pray muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin, salamat po sa pagkakataon at karapatan na tumawag kami, Panginoon, ng Ama. Salamat, Panginoon, dahil kami mga ibinilang mong mga anak, Panginoon. Salamat sa bagong umaga, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Alam namin na life is short, death is sure, heaven and hell is real. So Lord, we pray to help us number our days and use every moment of our life to worship you alone, to bring glory to you alone. Hallelujah. Hallelujah. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa inyo, at magamit ang buhay na ito sa paglilingkod sa inyo. Purihin ka, Panginoon. Gabayin niyo kami, Panginoong Diyos, sa pag-aaral namin sa araw na ito. Manahan sa amin ang banal na Espiritu at siya'y magturo sa amin sa mga dapat naming mapag-aralan at marinig sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Binabati ko yung aking mga kapwa-pastor dito sa Church of Christ Taiwan. Magkikita-kita na kami niyan sa Sunday. Kay Pastor Gerald Gonzales, kay Pastor Gav, gayon na rin sa kanyang misis, kay Ma'am Det. See you po sa Sunday. Ang sarap sa feeling, mga kapatid, na meron tayong mga kapamilya na itinuturing. Hallelujah. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Umawit muna tayo ng isang awit, For You Alone. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserves all glory, for you alone
Amen. Father, we worship you. Sabi ng Romans na tayo ay binigyan ng karapatan na tumawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Salamat sa Panginoon sa isang Kristiyanong pamilya na meron po tayo. At mapagpalang umaga, Pastor, at sa lahat, sabi ni Ate Berna. Watching na rin si Sister Lovely, ang aking kabiyak po. At ang aking anak, si Lansmore. Hi Lansmore, blessed morning sa iyo. At kay Mama Marley, Papa Nestor, at kay bro, sino to? Brother Noel. Ayan, sa tunan. Blessed morning, Pastor. Sa aking Mamang Lani at Papang Along, good morning. Ate Lynn, blessed morning po, Pastor. Amen. Si Joy from Japan. Ayan, watching na rin. Good morning to. Si Ate Lynn, blessed morning po, Pastor. At, sino pa nandito? Si Ate Shirley, nandito na rin. Si Ate Shelo, blessed morning, Pastor. Blessed morning. Ate Eileen Castillo, kapatid na Josefina Pineda. Sabi niya ay blessed and wonderful Friday morning, Pastor, and everyone. Friday na po, ang bilis ng araw. Kay Ate Jovi, watching from Philippines. Amen. Isang pamilya na kung saan ang Ama natin ay ang ating Diyos. Now, may tanong po ako sa inyo mga kapatid. Na-try nyo po bang nag-project ng family tree? Family tree. At ilalagay mo doon, ngayon na siya, sa amin kasi noon cardboard, tapos ito-drawing mo lang na ganun yung puno, tapos ilalagay mo yung picture ng iyong mga magulang, yung mga kapatid, yung iyong lolo at lola, so mula sa roof, hanggang sa puno, hanggang sa dahon, maglalagay ka doon ng iyong kapamilya. At lahat yon nang nilagay mo doon na parte ng iyong pamilya ay meron silang kwento. At yung mga apo ay proud na ikinuwento yung kanilang mga lolo at lola. At inilalagay mo doon yung iyong membro ng iyong pamilya, at ibig sabihin nun, mahalaga sila sa loob ng pamilya, meron silang bahagi sa loob ng pamilya, at kung bakit mo inilagay doon ay you are proud of them and you love them. Mahal mo yung parte ng iyong pamilya. Kaya salamat sa Panginoon kung inilagay mo yung pamilya doon, yung parte ng pamilya mo doon, bakit siya yung nilagay mo doon? Kasi po, Pastor, lolo ko siya. No? Kasi, Pastor, magulang ko siya, kapatid ko siya. May mga dahilan yan kung bakit mo isinulat doon sa iyong family tree. Tapos isasubmit mo yun sa school. Ewan ko kung may mga pagpapaliwanag pa dyan na mangyayari. At kahapon, nabanggit na natin na tayo ay mag-aaral ngayon the Book of Matthew. Ang libro ng Matthew ay sinulat ni Matthew, na dating tax collector, dating itinuturing na makasalanan. Ngunit nakita ng Diyos yung kalooban ni Mateo na gusto niyang maglingkod sa Panginoon. Ay, andito yung aking tita Jenicel, Auntie Injing. Yan, tita ko po yan na taga Barangay San Miguel. Purihin ng Panginoon. Nakaupo si Mateo doon sa tax booth, habang siya, ang tingin sa kanya ng mga tao ay siya ay makasalanan, ang tingin ng tao sa kanya ay siya ay mandaraya, hindi maganda yung kanyang reputasyon doon sa kanyang lugar. Pero ang Panginoong Jesus ay nakita niya yung kalooban ni Mateo at tinawag niya ito, Mateo, sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Agad na sumunod si Mateo, at diyan na nag-start yung kanyang buhay, paglilingkod sa Panginoon. Binago na siya ng Panginoon, at hindi lang yan, ginamit na siya ng atin pong Panginoon. So si Matthew, siya yung writer ng Book of Matthew, one of the 12 apostles, and Matthew is a disciple of Christ. Matthew chapter 1 na tayo mga kapatid. Ito yung talaan naman ng pamilya ng Diyos. Kaya napakahalaga din minsan na pagkwekwentuhan sino yung bahagi ng ating pamilya. Parang kami po ng mga bata, kami ay every bakasyon ay nagpupunta kami dyan sa Barangay San Miguel sa Dipanyon. Kila Lolo Silin, Lola Linda, kaya kilala namin yung mga lolo at lola namin, both side.
mga tito at tita namin, yan, lagi kaming nagbabakasyon diyan. Kilala namin yung aming mga angkan. At kayo din, of course, kilala din ninyo kung sino yung inyong mga kapamilya, yung mga inyong anak ay kinikwento ninyo, o ito yung lolo ninyo, o ganito siya. Kinikwento natin ganon. At ang Panginoong Jesus din ay merong talaan ng pamilya nung siya ay nabuhay sa mundong ito, ay meron siyang mga tinatawag na mga tawag doon, lolo at lola, no? Mga kapamilya. At sa mga banda-banda ron ay mapag-aaralan natin, marirealize natin na we are also belong in God's family. Kasi minsan ang tingin ng tao ay, hindi ako kabilang dyan sa pamilya ng Diyos kasi, ganito ako, ganyan. No? Pero sasabihin ko ngayon sa umagang ito, you are belong in God's family. Ibinilang ka, nakapamilya ng, hindi pastor, hindi ako perfect, hindi ako ay makasalanan, ako ay maraming pagkukulang. At marirealize natin dito na yung pamilya ng Panginoon ay hindi naman siya ganun ka-perfect. Meron ding mga pagkukulang yung mga tao dito, pero ibinanggit sila ng Panginoong Jesus na sila ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Sa Matthew chapter 1 verse 1, ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ang kanyang mga kapatid. Mababanggit na dyan yung mga talaan ng mga pamilya ng Panginoong Jesus. At i-focus natin, pag-aralan natin yung mga ilan sa mga membro ng pamilya ng Panginoong Jesucristo. Nangunguna nga dyan ay si David, no? Si Abraham, si Isaac, at nakakatuwa minsan yung mga magulang. Alam nila yung mga kwento ng kanilang mga anak, no? Hindi nila nakakalimutan yan nung bata pa lang yung kanilang anak. At ito yung panganay ko, ito yung character niya. Yan, si panganay, matampuhin yan. Itong si pangalawa, masipag yan. Ako po ay pangalawa. At nadidistinguish ng mga magulang, ano yung mga characteristics ng kanilang mga anak. No? Meron silang mga pagkakaiba, mga pag-uugali na merong, ito magandang ugali nito, meron naman siyang, ito yung positive points niya, ito yung mga negative points niya. No? At natutuwa-tuwa na lang yung mga magulang kapag lumaki-laki na yung kanilang mga anak ay parang kailan lang itong yung anak kong panganay, ganito yan noon. Lalampa-lampa, kita mo naman ngayon, isa na siyang sundalo, no? Isa na siyang doktor, isa na siyang pharmacist, no? Isa na siyang purihin ng Panginoon at nakikita ng Diyos yung mga character ng bawat anak niya. Kaya itong si David at saka si Abraham, bakit nga ba siya ibinilang, iniling niya doon sa pamilya ng ating Panginoon? No? At ang matindi pa dito, si David ay ginagawa siyang apelyedo ng Panginoong Jesucristo. No? Tingnan niyo sa Matthew chapter 9 verse 27, yung tingin nila sa Panginoong Jesus. Matthew chapter 9 verse 27. Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila ng wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Tinatawag ang Panginoong Jesus na anak ni David. No? Ano yung pakiramdam kapag inililink ka doon sa tao na matagumpay o kaya sa mabuting tao? Ano yan? Napakabuting tao niyan, no? Uy, nakapasa pala sa board sa board exam si Shane. Anak yan ni Sister Rhoda, no? Inililink siya. Uy, pastor na yan si Pastor AJ. Anak yan ni Sister Lani at Brother Cesar, no? Inililink ka, ibig sabihin ay meron kang halaga sa buhay ng taong iyon. At ang Panginoong Jesus naman ay nagkaroon ng halaga itong si David. Dahil sa tinatawag ang Panginoong Jesus, the Son of David.
At napakagandang bagay yon. Ano nga ba yung meron kay David? Bakit inilink siya? Kasama siya sa atalaan ng pamilya ng Panginoong Jesus. At marirealize natin, ano pa kaya yung meron ako na bakit itinuring din ako na anak ng Diyos? Amen. Puntahan natin sa Gawa chapter 13 verse 21 to 23. Gawa chapter 13 verse 21 to 23. Gawa chapter 13 verse 21 to 23. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaking mula sa lipin ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. Noong unang panahon ay wala silang hari, mga prophets ang meron sila, yung mga naglilid doon sa mga tao on the Old Testament ay mga propeta. At itong mga tao, humingi sila, sabi nila, bigyan nyo din kami ng sa mga Israelites po, ang naglilid sa kanila noon, mga propeta. At yung mga ibang lugar noon, meron na silang hari. Kaya itong mga Israelita, sabi nila, kay Samuel, bigyan nyo rin kami ng hari. At ang nangyari dyan, nabigyan sila ng hari, ang pangalan niya ay Saul. No? Iba ito yung Saul sa New Testament, si Saul na si Pablo, iba po siya. Ito ay si Saul naman, na kung saan ay siya yung naging unang hari ng Israel. Pero, hindi naging masunurin itong si Saul na ito, kaya inalis siya ng Panginoon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili. Nung inalis si Saul, ipinalit naman ngayon itong si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kaniya. Pakinggan nyo ito. May binanggit dito ang Panginoong Hesus tungkol naman kay David. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipagkakaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Si David ay meron siyang characteristic na nagustuhan ng Panginoon. Siya ay lalaking handang tumupad ng lahat ng utos ko. Masunurin. So magkaiba sila kay Saul. Si Saul ay sumuway siya sa utos sa kanya ng Panginoon. Naging mabuting hari naman siya. Kanya lang may part na utos ng Panginoon na hindi niya sinunod. Kaya hindi pwedeng ikaw ay Kristiyano, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, na some part of your life, masunurin ka, some part of your life ay hindi nakalulugod sa Diyos yung ginagawa. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mabuting tao, at dahil sa basihan mo ay naglilingkod ka sa mga tao, tumutulong ka, nagbibigay ka ng tulong sa mga mahihirap, at sinasabi mo na ikaw ay mabuting tao at sinasabi mong ikaw ay may Diyos, kilala mo ang Diyos. Ngunit, hindi ka naman naglilingkod sa Diyos, no? Hindi ka naman nagpupuri sa Panginoon, hindi ka naman umaawit ng mga awiting papuri sa Panginoon, hindi ka nananalangin, excuse me, hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos, ay merong kulang. No? Kaya nga, babanggitin ko ulit si Cornelio. Nakita ng Diyos na may kulang sa kanya yung baptism niya. Kaya pinapunta niya doon si Pedro upang ibahagi kay Cornelio yung kanyang kakulangan sa pananampalataya. Dahil kapag ikaw ay sumampalataya sa Diyos, gusto ng Panginoon na kompleto, buo yung puso mo na ibibigay mo sa Panginoon. Meron kang pagsunod sa Diyos at makakasunod ka lang sa Diyos kung kilala mo, kung alam mo yung salita ng Diyos, yung Bible. At maiintindihan mo yung Bible kung merong mga taong magpapaliwanag. Amen? Kaya may mga tinawag na mga pastor, mga guro, upang sa ganun sila yung mag-share, magpaliwanag ng mga salita ng Panginoon, at ikaw naman ay makikinig ka at nanamnamin mo yung mga salita ng Diyos
at isa sa buhay mo ito. Amen? Hindi lang pwedeng pakinggan eh. At minsan nababanggit na ano yan, simba ng simba yan, laging pumupunta sa church yan, wala namang pagbabago. At yung tao naman na yon, tuloy-tuloy lang siya sa pagpunta ng church. Bakit? Gusto niya kasi na baguhin siya ng Panginoon. Hindi agad-agad yan na pag nabautismuhan ka ngayon, nagpunta ka sa church, ano ka na? Sa paningin ng Diyos, bago ka. Sa paningin ng Diyos, ikaw ay wala ng kasalanan. No, pero sa tingin ng mga tao niyan, makikita-kita pa rin nila na nagsisimba yan pero hindi pa rin niya natatanggal yung kanyang pag-uugali. At isasagot naman diyan, kaya yan nagsisimba para maturuan kung paano matanggal yung kanyang mga ugali na hindi maganda. Dahil ang pagsisimba, ang simbahan, ang church, ay ito yung lugar upang sa ganun ay para siyang school na doon ka maturuan. No? Yung grade 1, kapag pagpasok sa school, ano pa yan, hindi pa siya marunong magsulat ng kanyang pangalan. Or marunong na pala yan. Pero konti pa lang yung kanyang nalalaman. Hindi pa niya yan kaya yung 12 times 12. Hindi pa niya kaya niyan yung 90 times 90. Medyo malalim na pala. Ang ibig kong sabihin ay pag grade 1 ay konti pa lang yung alam niya. Pag grade 2, kaya nagpapatuloy na nag-aaral yung bata para sa ganun ay maturuan at lumago sa kanyang kaalaman. Ganon din po yung mga Kristiyano, yung mga lingkod ng Panginoon po. Kaya sila nag-church ay para sila ay maturuan at lumago din yung kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya hindi natin pwedeng i-judge sila na mga Kristiyano na yan, nagsisimba pero walang pagbabago. No? Pero pag isang taon na at wala ka pa rin pagbabago, may problema. Pag grade 6 ka na at hindi ka pa rin marunong magsulat ng pangalan mo, may problema. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong morning devotion, ang daming mga pastor na nagsishare ng salita ng ating Panginoon. Makinig po tayo. No? At malalaman natin yung mga buhay ng mga lingkod ng Diyos na kung paano sila binago ng Diyos, kung paano sila pinalago ng Panginoon, kung paano sila ginamit ng Diyos. At kinalugdan sila ng Panginoon. Tulad ni David, na kung saan ay, alam niyo paano magpuri si David? 2 Samuel chapter 6 verse 12 to 16. Paano siya magpuri sa Panginoon? Tayo naman, may minsan yung nakakatanggap ng mga blessing, nagbibigay sila sa church, o kaya nagbibigay sila, nagpapakain sila, at marami pang iba na way nila ng pasasalamat sa Panginoon at pagpupuri sa Panginoon. Dito naman sa 1 Samuel chapter 6 verse 12 to 16. Bilis ng oras. 6:56 na. 1 Samuel chapter 6 verse 12 hanggang 16. Second Samuel pala siya. Lang po 2 Samuel chapter tama. 2 Samuel chapter 6 verse 12 hanggang 16. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David na nooy naglulundag at nagsasayaw. Amen? Yung way ng pagpupuri ni David ay talagang buhos sa Panginoon. Nagsuot pa siya ng isang maganda na damit at talagang nagsayaw siya sa Panginoon, talagang umawit ka sa Panginoon, nagpuri sa Panginoon. Hallelujah! Kaya minsan sa church, o kaya sa mga Kristiyano, meron talagang mga pagka nagkatugtugan, ay meron na talaga dyan na yung iba ay grabe yung pagpupuri sa Panginoon, umiiyak na sila sa Panginoon, nagtataas na sila ng kamay, hallelujah, nagbabanggit na sila ng mga papuri sa ating Panginoon, dahil yun yung tunay naman talaga na pagpupuri sa ating Panginoon. At meron din yung
Umaawit na, meron yan sa Facebook yata yan na umaawit na parang wala lang yung kanyang pag-awit. Na parang, alam niyo yung may message din yung mga song na pwede nating intindihin. The lyrics of the song ay pwede nating intindihin at gamitin natin ito na pagpupuri sa Panginoon. No? Damahin nyo lagi kapag kayo ay nagpupuri sa Panginoon, ay damahin nyo lagi yung presensya ng Panginoon. Huwag nyo lang kantahin yung isang kanta dahil maganda yung kanta o dahil sikat yung kanta. Kundi lagi tayo yung umawit, ituon natin sa Panginoon, yung papuri natin sa Panginoon. Sa mga lingkod ng Diyos na mga tumutulong sa kanilang kapwa, isipin ninyo na kaya ninyo ginagawa ang bagay na yon ay para sa Diyos. Whatever you do, do it heartily for the Lord. Amen. Lahat ng ginagawa ninyo ay ituon sa Diyos. Kapag tayo ay umawit, yung totoong pag-awit na para sa Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan nyo ay walang hanggan. Hallelujah. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Kapag sinabi nating luwalhatiin ka, Panginoon, talagang ibuhos mo sa Panginoon. Kaya kapag kayo'y naroon sa loob ng simbahan, nasa loob kayo ng pagpupuri sa Panginoon, huwag nyo nang pansinin yung katabi ninyo. Umawit kayo ng para sa Panginoon. Lahat ng gagawin ninyo ay huwag nyong isipin na ito ay para malugod sa inyo yung mga tao. Ang lagi ninyong isipin ay malugod yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi ni kapatid na Susan, blessed morning po, Pastor. At sa ating lahat mga kapatid, keep safe and God bless us all. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kapatid na Fidelina, good morning po, Pastor, everyone. Sabi ni Ma'am Roda, gandang umaga po, Pas. Good morning, Ma'am Roda, Uncle Rani. At sa inyo pong pamilya. Kay Sister Mirna, patuloy kang palaguin at gamitin ng Panginoon sa music ministry at sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, maglingkod tayo ng tapat at totoo sa ating Panginoon. We are on the last days. Life is short, maikli lang yung buhay. Gamitin natin yung buhay na yan na paglilingkod sa Panginoon. At darating yung time na haharap tayo sa harap ng Diyos at mababanggit natin sa Diyos or babanggitin sa atin ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Well done. Purihin pang Panginoon, tayo pa ay mag-pray. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, sa buhay ni David. Panginoon, na ibinuhos niya yung kanyang pagpupuri sa inyo. Nakita po ninyo ang kanyang puso, ang kanyang kalooban, Panginoon, na meron siyang kagustuhan na maglingkod sa inyo. Kaya tulungan nyo rin kami, Panginoon, na magkaroon kami ng puso na tulad ni David, na merong willingness, hindi na pinipilit pa, Panginoon, hindi na ini-encourage pa, Panginoon, na maglingkod sa inyo, kundi magkaroon na kami, Panginoon, ng willingness, O God, to serve you, to honor you. Pagpalain nyo ang bawat isa na nakinig ngayon, palaguin nyo kami sa inyong salita at pag-ibig, Panginoon, at turuan nyo kami na sumunod sa inyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, meron kang layunin sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po. Blessed Friday mga kapatid. Happy weekend sa mga walang pasok ng Saturday, Sunday. At sa mga papasok naman ngayon, sipag tayo at magtrabaho tayo ng marangal at tapat na parang ginagawa natin ito para sa Panginoon.